Okay na. Pag pumutok, ay di shorted pa. Then dito, pumutok. Shorted pa. Saan yan? Literal ito. Meron akong gagawin dito ang unit na Panasonic. So, medyo rush lang ito and disgrasya yata. So, ang naging problem niya, dead set. Kaya ito, pinul out ko yung board and i-check ko siya doon sa loob. So, ang nakita kong problema na sa kanya, putok yung fuse dito and putok din yung pinaka-fuse dito. Kaya binaklas ko na lang muna and dadalhin ko doon sa opisina para i-check ko. Ayan. Ayan. So, ito na yung board na ipinul out natin. And eto, ipapakita ko sa inyo. Yung pumutok na fuse dito, ito yung dalawa. Ito, isa and dalawa. Pag tiningnan natin yan dito, galing lang yan doon sa line in neutral, then pumasok doon sa diode na yan. Ayan o. Diode. Ngayon, ang tanong, bakit pumutok yung fuse? So, yun yung aalamin natin. So, ang mga possible defect na pwede na aalamin natin. Ito, line neutral. So, dumaan siya ng dalawang fuse. Ayan. May dalawang fuse siya dito. Ito, fuse 1, fuse 2. Yan. May coil, and may capacitor. Then, pagpunta niya dyan, meron na yang ditong diode. So, AC. So, dito siya pumasok. Then, doon sa labas, ito na yung negative. Ito na yung positive. Okay? So, ilalabas natin ngayon. So, ito, dumiretso na siya doon sa capacitor. Okay? So, positive, negative ng capacitor. Then, pagpunta ng capacitor, pumunta na ng regulator. Okay? So, hindi siya katulad ng ibang design ng power supply na dumaan ng transformer chopper. Ito, direct regulator na. And then, ito na yung nag-out ng supply niya ng 5 volts, 12 volts, yan, 15 volts. Okay? So, may tatlong supply. Dito na nanggaling sa regulator na to. And, syempre, dadaan lang. Dinirect ko lang to, dadaan lang ng regulator. Yan. So, ano yung possible na bakit na-busted itong fuse 1 and fuse 2? Okay? So, possible. Ang problema, ito. Yung number 1. Kung okay ang number 1, possible, wala na eh. Dito na tayo sa number 2. Kung okay ang number 2, na good din siya, so possible, dito na sa output na to. So ito yung number 3. Then, meron pang isa. Yung pinaka na number 4, dito nakatap yung supply ng ating pan. Okay. Yung ating DC pan. Okay, sa DC fan, kapag ka-short to, possible na putokin din yung fuse. Ayan. So, ito meron palang isang main fuse to ito na mas malaki senior cut ko lang. Yun yung papunta naman ng IPM So, from line to tawag dyan. Ayan, meron pa siyang isang F3 dito o fuse 3. Papunta naman siya sa IPM at saka PFC o yung power supply ng ating compressor. Ayan. So, senior cut ko lang Then, ang pumutok sa atin is yung dalawang fuse dito. Itong fuse na isa, hindi naman siya pumutok. Okay? So, susundan natin ngayon yung papunta dito, papunta dito, papunta dito. So, pwedeng daanan is yung
Ito yung diode, yung regulator, yung output ng 5, 12, 15, pwede rin maging dahilan, and yung ating DC fan. And so, pag tinignan natin siya dito, alin ba yung pumutok na fuse? Ito yung isa. Ito yung isang fuse na tinutukoy ko, and ito yung pangalawa, line in neutral. Then ito yung isang fuse na para doon. So pangkalahatan pala to. Yan. So hindi naman siya pumutok. Ang open, ito, so papakita ko sa inyo. Yan. So yung tester ko nakaset ng X1 para madali natin makita, ano. Yan. Then ito ang tinutukan ko, yan ang open, oh. Ito yung pangalawa, open din. Ito yung pangatlo, so meron yan. Yung pang-apat nandito sa dulo, yan, meron pa siya, papunta naman yan dito. So may protection fuse pa siya dito, so hindi lang nasama doon sa drawing natin. So nag-open itong fuse na ito, and ito, so, pag pinaliktad natin yan, yung bolt na yan, so dito nyo na siya makikita. Ito yan eh. So yung isang fuse ito. Then dumiretso na siya dito sa, ayan ah, papunta na siya dito sa diode. Then yung isang fuse, ito yan. Ito. Yan. So diretso na rin siya dun sa diode. So ang i-check natin yung diode. And then ito yung part ng regulator. So dumiretso na yan dito. Kung okay yan, and okay din dito, so saka tayo pupunta doon sa ibang section na pwedeng tamaan. So yung itinuro natin na yan is papunta na dito. So usually kapag papunta dito, ang problema is etong fuse na ito, maaaring putokin niya. Or kung ito namang diode na nandito sa ating pinaka power factor o yung PFC natin, so ang puputokin naman niya na fuse is ito, yung main mismo. Ito yan. Yan yung nandito sa ilalim. Okay. Ayan. Then proceed tayo sa troubleshooting. Ayan. So ito, pag troubleshoot nyo yan, katulad ng chinek natin, ito yung input o primary nung ating diode. So napakalit lang ng diode na yan. Ayan, so check nyo yan dito kung shorted. Kung shorted, so maaaring defective itong diode. So dito, ayan na, wala naman tayo nakuha shorted dito. So reverse natin. Wala. Then ito yung pangalawang susundutin ko is ito yung output na DC. Yan, so may positive, negative to. And pag ni-reverse natin, dapat magkakaroon ito ng resistance. Ayan na, so meron tayo nakuha dito. So ibig sabihin, good siya. So, ang pinuntahan na lang na isa niya is yung ating pinaka-capacitor. Baliktad rin natin. Ito yan eh. Ito. So, pag binaliktad natin siya, ito siya. So, wala tayong nakukuha shorted dito. So, ang tanong natin ngayon, bakit pumutok yung fuse? And wala din tayong nakuhang shorted dito pagpasok dito sa may part ng capacitor. Ayan. So, ito ang problema. Kasi dito pagka tinignan nyo yung power supply design nya, ito, regulator na lang. Hindi na ito katulad ng mga power supply dati na dumadaan ng transformer chopper. Ito, kumbaga, pinag-isa na lang nila. Ito na lang siya, yung regulator. So, ang problema, ito yung medyo mahirap ang basihan natin. Kaya lang magtataka tayo dito. Kung doon sa itinuro natin kanina is wala tayong nakuhang shorted, yung mga possible. Kaya lang, bakit pumutok itong dalawang fuse na ito? So, pagka ganyan, ang gagawin nyo na lang siguro, proceed kayo, tingnan nyo itong regulator IC. Adjust lang natin ng konti, ano? Yan. Titingnan nyo yung regulator IC. So, sa setting natin, naka X1 pa rin tayo. Ito, kunin nyo isang pinaka-negative. Tingnan nyo kung may shortage siya dito. So, dito wala eh. Dito wala rin. Pero,
Yung pangalawa, dito sa kabila, pagtawid na, o dito sa kabilang paa. Saan ba yung number 1 ito? 1. O ito, sa pin number 1. And yung kinabitan ko is pin number 5. Pin number 5 and pin number 1, may resistance na bahagya. Naka X1 tayo. Pangalawa, meron din. Pangatlo, may resistance pa rin. Pangapat, meron din. Then, reverse natin. Yan, ganun pa rin. Ilalagay natin siya sa X1K. Ayan o. Ayan. Ito. Then, reverse. Yun. So, dahil wala tayong nakitang ibang shorted doon, so, ang papalitan natin, regulator. Ito yan. So, kaya lang ang problema, syempre, hindi siya ganun kadaling i-check compare dun sa may gumamit ng chopper. So, ito papalitan lang natin. Kasi wala tayong ibang reference nito. Pero kung titingnan nyo sa data ito, doon sa pinaka-diagram ng IC, so, from dito sa pin number 5 at saka pin number 1, wala yung connection. So, gagawin ko, tatanggalin ko na lang yung IC. So, maaaring ito yung salarin kung bakit putok itong pinaka fuse na ito. Ayan. So, dito wala tayong nakitang ibang shorted pa maliban doon sa regulator. Ito yan. So, ang gagawin ko na lang, papalitan ko na lang muna yung regulator, and after nito, i-check ko din yung mga pan motor kung may karoon ng mga damage or may shorted. Pero dito, based sa tester natin, isa defective ito. Medyo mahirap nga lang i-check kasi wala kang ibang reference dahil ang unang reference dapat na gagamitin nyo is dito galing sa capacitor na ito kung nagkaroon ng shorted, and syempre galing doon sa pinaka-diode na ito. So, ito yung pinakamadaling reference. Ngayon, kung katulad yan, hindi nyo siya nakuhanan ng shorted, and pagpunta dun sa may part ng capacitor na ito, hindi nyo rin nakuhanan ng shorted, medyo mahirap kasi malamang magiging solusyon nyo, magkakabit na lang kayo ng fuse. Then, ang problema, kung puputok lang yung fuse, baka mandamay pa ng ibang sira. So, ito kasi is direct regulator na siya, hindi siya katulad ng transformer type o yung may chopper na kapag may problema ang regulator, so hindi siya tumatawid doon sa ibang part. So, ito kasi kapag katulad niyan, itong regulator na ito is nagkaroon ng shorted, so pwede siyang tumawid doon sa ibang part katulad ng system, memory, or ibang part pa. So, medyo delikado. So, hindi siya pwedeng i-eksperimento na kabitan nyo lang basta-basta ng fuse. So, importante dito, mahanap nyo yung mismong defective na problema. So, gagawin ko ngayon yung papalitan ko siya nitong regulator na ito. Ayan, medyo malabo lang. Ayan o. Ito yung number ng regulator niya, kung makikita nyo. Yan. Okay. So, tatanggalin ko muna yung IC. Ayan. So, ito yan. Tatanggalin ko lang itong regulator na ito bago ko lagyan ng mga fuse. So, tanggalin na lang muna natin to. Ayan. So, tatanggalin natin yung IC. So, ito na yung IC na kinalas natin. Tinanggal ko na rin yung dalawang fuse na pumutok. Ito yung pinaka-regulator. So, gagawin natin kasi para makita nyo lang to na defective. Gagamitan natin ng reference. So, itong isa, ito yung bago, ito yung defective na IC. Pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, reverse, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4. So, shorted lahat yung 1, 2, 3 na paa.
Compare dito sa bagong IC, pin 1 walang resistance, pin 2, pin 3, pin 4. So yung reverse, pin 1 lang meron, pin 2 wala, pin 3 meron, then yung reverse wala. So pin 4 wala din, yung reverse meron. Ayan. So magkaiba dito dahil dito pala makikita nyo na yung shorted eh. Ayan. So pagka ganyan, dahil direct siya dito, pag tinignan natin siya, direct siya doon sa regulator from capacitor papunta doon sa regulator. So nakadirekta na siya dito. So kapag ka nagkaroon ng shorted yung regulator na yan, kung hindi mo manakuha dito sa pinaka capacitor yung resistance o yung shorted, so ang problema mo naman yung regulator shorted. So hindi siya katulad nung katulad nitong isang board na pakita ko sa inyo. Hindi siya katulad nung ganitong board na gumamit ng transformer chopper. Ito yung regulator, then dumaan ng transformer chopper. So ito, hindi siya gumamit ng transformer chopper, from capacitor diretso na kaagad doon sa regulator. Ayan, so kapag ito na yung regulator na magkakasama na siya dito, ayan, kakabit ko na itong bagong IC natin. So ito yan, ayan, so nakakabit na yung IC, and yung dalawang piece na lang. Ito yan sa kabila, ito isang fuse, ito, then yung pangalawa, ito yan. So dalawang fuse yung parehas busted, pero 3.15 ampere ang size. Okay, so ito na siya. Then i-resolder na lang natin dun sa likod. Ito yung unang fuse. Yan. Ayan. Ito kasi kaya wala naman kasing heatsink to eh. Ganito lang siya. Capacitor, regulator, and then ito na mismo yung circuit board na paanda rin niya. Ayan. So i-double check na lang natin kung may makikita pa ba tayong shorted ulit dito, katulad dun sa pinagkakatester natin kanina. Ayan. So in-extend ko na lang siya. X1K. Sorry. So X1K. Setup natin. Then dito ulit tayo sa pin 4. And tingnan nyo kung may resistance pa kayo makukuha na katulad kanina. Ayan. Wala na. Zero na siya. Reverse. Yan, so saka ka pala makakakuha ng resistance dito sa pin 1, pin 2, pin 3. Pin 1 and pin 3 ang meron. From pin 4 ha, ito yung tinutuka, pin 4 may resistance kayo. Sa pin 2 wala, pin 3 meron, pin 4 medyo mababa. Then pag na-reverse nyo, ito, so dito naman yung kulay black. Dito wala ang resistance. Pangalawa wala, pangatlo wala, pang-apat wala. So pin 1, 2, 3, 4, and doon sa pin 5 wala. Ayan, so correct ko pala, pin 5 pala to ha. 1, 2, 3, 4, 5, pin 5. Ayan ha, ito pin 5 to ha. Okay, ayan, so pwede na nating ibalik doon sa unit mismo, and dito try na natin kung aandar siya. Pero before natin kasi kabit itong board, so i-check na rin natin muna kung ang mga i-check natin una is ang itong compressor. Tingnan nyo kung may grounded dito. Ayan, so wala naman tayo nakitang grounded dito from body to UBW. Then yung pangalawa,
check nyo na rin ito kung balance ba itong resistance ng ating mga fan motor. Ayan. Then may grounded pa sa body, wala naman. Then itong isang DC fan motor natin, ito yan, ganun din, pwede rin panggalingan ito ng sira. So i-check nyo na rin kung may shorted. So ang pwede nyo lang i-check dito is itong dalawa, yung black at saka red. Tingnan nyo kung nagkaroon ng shorted. Ayan, so wala namang naging shorted dito. Then yung white kasi ito yung 15 volts eh. Dito. Ayan, so wala namang naging shorted dito. So possible yung regulator lang talaga ang naging issue nito. So ayan, kabit na natin. Boom. Okay na. Pag pumutok, di shorted pa. Then dito, ground. Ayan. So ito mga nakasakit na naman ito. Pag nililinis nyo to, mas maganda yan, tanggalin nyo na. Kasi ito, hindi naman kayo maliligaw. Medyo marami lang kayong bubunutin. Pero, yung mga terminal kasi nito, magkakapareha, ay magkakaiba yan. So, hindi kayo pwedeng malito dyan. Hindi kayo malilito. Ayan, o. Dito sa, ito. Yan, sa fan motor, magkasama siya dito. Ayan yan, kasi hindi naman papasok yung mga sakit niya kung hindi siya akma para dyan. Ayan. Okay na. Kulang tayo isang sensor. Ay, ito. Sensor. Fan motor. Ayan. So, pwede na natin isaksak. Pag sumabog, di ba? Layo po. Lumalayo pa. Pumutok. Pumutok. Shorted pa. Saan yan? Literally yun. Ayan. So malungkot, no? Actually, chinek na natin lahat. Wala tayong nakitang shorted dito sa section na yan. Wala sa pan, wala doon sa mga diode, then napagtanat. Pero may pumutok pa rin, no? So ito yung hahanapin natin. Kaya medyo malungkot, no? So, baklas ulit tayo. Yan. Plus, and ibabalik ulit natin sa lamesa para i-check kung alin pa yung may mga problema. So yung fuse, pumutok din yung isang fuse. So pumutok ulit yung fuse eh. Yan. Medyo bangungot pa ang trouble. Okay? So balik tayo sa lamesa. Ayan. So i-check ulit natin and pumutok nga ulit yung fuse niya. Ito, yung fuse dito and yung fuse ng isa pa na nandun sa loob. So wala, titingnan natin kung alin pa yung part na may shorted dito. Ayan. So doon sa mga fan at saka compressor, wala man tayo nakitang shorted. So nandito talaga to sa electronic board eh. Tingnan ko na lang kung alin. Ayan. So ang ginawa ko, kinalas ko muna itong diode na to and yung regulator. Then lilinisan ko itong section na to. Ayan, kakaskasin ko muna siya kasi hindi namin siya makitaan ng shorted eh. So dito sa positive negative na to, wala kayong makuhang shorted. Then yung regulator napalitan naman ng bago, pero nangyari, bakit
pumutok pa rin yung fuse. So sa pan at saka doon sa pan motor, sa compressor, wala naman tayong makitang shorted. Pero nagtataka kami bakit pinuputok yung fuse. So ito yung binaklas kong diode. So lilinisan ko lang tong section na to. Hindi ko natapos kagabi yung video na ginagawa natin. And medyo ginabi na tayo, kaya itutuloy natin ngayong umaga. So ang ginawa ko, tinanggal ko muna itong regulator. Tinanggal ko yung diode dito. And pansamantala, ginamperan ko muna ulit ng fuse para makita natin kung nasaan yung shorted niya, bakit niya pinuputok yung fuse. And dito, nag-ready na rin ako ng isang diode na panibago. Ayan, ito yung binaklas namin ng isang diode. Pero actually, buo siya sa tester. And titingnan lang natin kung pag sinaksak ko ba siya is magkakaroon pa rin siya ng pagputok ng fuse. Ayan. Ito siya. And isasaksak muna natin. Ayan. Then, teka. I-on natin ito. Ayun. So, wala naman pumutok. Okay. So, diretso lang kasi yan doon sa diode na yan. So, ibabalik ko lang yung diode ng isa-isahin lang muna natin. Diode muna ibabalik ko dito. Then, saka ko ikakabit yung regulator. So, maaaring yung regulator may damage pa rin yung naibalik natin, or meron pa rin siyang isang nadidetect na shorted kaya pumuputok yung fuse. Pero sa tester, hindi namin makita kung nasaan yung shorted na ito Ayan. So, ito na yung diode. And, ito, madali naman yung makita. Ito yung AC input. Then, yung dito, ito yung DC out. Ayan, so ikakabit ko lang ito. Okay. Ayan. So, yan yung diode na pwede maging dahilan. Then, isasaksak ulit natin kung magkakaroon ulit ng pagputok ng fuse. Kasi kung magkaroon ng issue pa na gano'n, maaaring complicated na siya. May iba pa siyang problema na wala dito sa section na ito. Pero sa tester natin, kahit i-check namin dito sa area na to, sa IPM section, wala kaming makitang shorted. Din dito sa capacitor ng PFC, wala rin kaming makita na nagsushort. Ayan, so i-on lang ulit natin ng nakatanggal yung regulator. So, ayan, nakatanggal siya. Then, isaksak ulit natin. Ayan, tingnan natin kung may puputok pa. Ayan, i-on ko na. Ayan, so wala namang pumutok. Ayan so ini-on ko na siya. Wala namang pumutok dito. Ayan, so kumuha ulit ako ng bagong IC. And susubukan natin kung uubra ito. Yung ikinabit natin nung nakaraan, ito, meron siyang nakita kong leak sa pin 5 at saka pin 1. So para sigurado, ibabalik ko itong regulator na bago ulit kung gagana. Hindi ko alam kasi kung defective yung naikabit ko or talagang naninira pa siya ng regulator. Yan, so ito yan. So bago ulit ito, kasi may mga pagkakataon kasi na ganito yung nangyayari, na may na-order kaming defective, kaya mahirap minsan sugalan. Ayan.
So, nakabit ko na yung bagong regulator. Ayan, tingnan na lang natin kung aandar na siya or hindi na puputok yung pinaka-fuse niya. Ayan. So, tututok lang natin. Ayan. So, hindi na pumutok yung fuse. Pero, hindi ko sure kung may supply na siya. Susukatan ko na lang ng supply. Ayan. So, okay na yung unit. May power na. Ito. Maandar na yan. Ayan. So, okay na yung ginawang unit. Actually, ang nagtuloy dito is si Lakay na dahil lumabas ko kanina dahil may meeting ako. So, ang naging problem lang nito pala, kaya nagkaroon ng putok yung fuse is yung regulator din and yung diode na pinalitan ko. So, hindi man rin yung unang naikabit ko na regulator. So, nagka-problema din. Sinalpakan na ulit ng bagong regulator. Ayan, kamandar na siya. So, sila kaya nagtuloy nito kaya hindi namin ituloy-tuloy yung video. Ayan, okay na. Pwede nang i-out ito. So, yun yung pinakita ko sa inyo. Pwede lang magkaroon ng shorted dot, katulad nga nun. Yung regulator, pwede rin manggaling sa compressor, pwede manggaling sa fan motor kapag nakita nyo yung problema na yan. Pero common na problema nito is nanggagaling talaga siya sa regulator. Ayan. So, common yan na ginagawa namin dito. So, okay na tayo. Ayos! Ayan.